Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga si Tambaloslos at Kuting ng Norte sa matinding isiniwalat nga ni VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kinabahan ang mga politikol na gamul sa kapangyarihan dahil nga sa matinding isiniwalat ni VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita na hindi na nga di umano matiis ni Vice President Sara Duterte ang kanilang kababalaghan na ginagawa sa loob mismo ng Malacanang. Dito natin mapapansin na tahimik lang si VP Inday Sara noon, ngunit ngayon nga ay talagang hindi na masikmura at talagang tumiwalag pa ito sa grupo ni Kuting ng Norte. Dito natin makikita mga kaibigan na hindi nga nagbubulag-bulagan si VP Sara Duterte sa kanilang ginagawa at sa pangungulimbat at pangloloko ng taong bayan. Kaya naman ngayon ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang dakilang sinungaling. Makikita natin na si Kuting ng Norte at Lisa Smugs at Tambaloslos ay pilit na pinapabagsak si VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte dahil alam nila na tinik sila sa kanilang lalamunan. Ngayon nga ay talagang ginagawa na nila lahat. Nagbabayad na sila ng kahit sino-sino para mapatumba si VP Inday Sara at former President Rodrigo Duterte. Ngunit hindi nga sila nagpapatina sa mga kabalbalan na ginagawa ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang bumanat na si VP Sara Duterte para pabagsakin si Kuting ng Norte at Tambaloslos. Dito nga sila nagulanta dahil hindi napigilan ni VP Sarang Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang ating unang pag-uusapan ngayong gabi. Ayan po, VP Sara po mga kaibigan. Sinagot na po itong si Risa sa kanyang mga paratang, guys. Ang sabi po ni VP Sara dito mga kaibigan, VP Sara nag-react sa sinabi ng witness na kumukuha umano sila ng mga bag ng baril kay Kibuloy. O, yan po, oh. Saan na ba yun? Ayan po ang kanyang sinabi, guys, kanina sa balita. Basahin po natin mga kaibigan. Kita nyo ba, guys? Kita nyo yung ano ni VP Sara? Ayan, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte hingil sa sinasabi ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC na nakita umano siya at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis sa mansyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Dala-dala umano ang mga bag na naglalaman ng mga baril. Take note ha, nakita daw si VP Sara doon sa mansyon at dala-dala daw, dala-dala umano ang mga bag na naglalaman ng mga baril. Alam nyo ba guys kung gaano kabigat ang mga baril? Kasi ang sabi dito mga baril eh. Isang bag, mga bag. Ang sabi pa nga mga bag na naglalaman ng mga baril. 'Di ba? Hindi natin sure kung anong klaseng baril 'yan. Mahaba ba 'yan? Mga maliliit ba 'yan na baril? Ano ba 'yan? Handgun ba 'yan? Ammunition ba 'yan? Assault rifle ba yan? Hindi natin alam. Kasi kung mahaba yan, di kalibre po yan guys, mabigat po yan. Hindi po kakayanin ni VP Sara yan, bit niya yung isang bag. Anong klaseng balita ito? Anong klaseng testigo ito? Oy, pag nagtanim nga kayo ng testigo ha, Lisa Smugs, ayusin nyo nga. Lisa Smugs ahas ng Malacanang, please naman. Pag nag-utos kayo ng mga testigo, ayusin nyo naman yung pagbibriefing nyo. paano mabibitbit ng isang VP Sara ang isang bag na bag na mga baka may basuka pa yan. Paano niya bibitbitin yan? Ano akala nyo kay VP Sara? Maton? Ano akala nyo kay VP Sara? Ang lalaki ng mga braso? Kahit nga siguro ako nag-gym din ako minsan eh. Hindi ko siguro kakayanin yung mga baril na isang bag na yun. Ang bigat niyan. Pero lang, kung dalawa-dalawa siguro, pwedeng mabuhat yan. Pero kung isang bag, ang sabi dito, isang bag na naglalaman ng mga baril. Ang bigat nun guys. Kaya dyan, mga 2 tao siguro, 3.
Pero pag sinabi mo, bit daw ni VP Sara, ano akala nyo kay VP Sara? Ganon siya kalakas? I mean, malakas po siyang tao na babae, pero pag mga ganyan guys, mga baril-baril na yan, mabigat yan. Ilang kilo ba yan? Ilang kilo po? Ang isang ano lang ang isang rifle, ilang kilo yan. Di ba? Kahit lang yung mga M4 lang. Sino bang nakahawak ng M4? Mabigat yung M4 ha? Pero syempre mas mabigat yung M16, no? Kasi high school tayo, nakahawak natin ng M16, di ba? Yung officer tayo, di ba? May mga M16 noon. Mabigat po yan, guys. Eh kung sinabi dito, isang bag ng mga baril. bit ni Pipi Sara. Kakahiya. Sa isang pahayag nitong Martes, Pebrero 20, sinabi ni Duterte na nakagawian na umano na sa kasaysayan ng Pilipinas ang pag-aatake. O sabi po ni BP Sara yan. Ganyan talaga sila. Alam na po ni BP Sara yan guys. Nahulaan na niya yan na talagang sisiraan talaga ang mga Duterte. At pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga pangarap na maging Pangulo. Naku, sino kayo yung nangangarap na maging Pangulo? Ang sabi dito ulitin ko marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Giit ni Duterte mga kaibigan. Naku, sino kaya yun? Sino kaya natamaan doon? Aray ko! Sino kaya yung nag-ambisyon na maging Pangulo mga kaibigan? Ha? Di ba si Risa guys gusto maging Pangulo? Kaya pala niya sinisiraan si BP. Kasi si Risa guys, ang taas ng kanyang pangarap, gusto niya maging Pangulo mga kaibigan. Ang layo-layo niya sa survey, di ba? Oh. Ang layo po sa survey ni BP, ni Risa. Tingnan niyo sa survey guys. Sobrang layo po ni Risa. Kaya pala sinisiraan niya si BP kasi pangarap niya maging Pangulo. Ang sabi pa dito ni VP Sara mga kaibigan, hindi ko ikakagulat kung dumadami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo, paratang, atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Dagdag pa niya mga kaibigan. Ayon sa Vice Presidente, naniniwala daw siya na may tamang panahon para sa lahat. At sa ngayon ay uunahin daw niya ang magtrabaho bilang pagtupad sa kanyang tungkulin sa mga Pilipino. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang mga Pilipino. Saad po ni Duterte mga kaibigan. Di ba? Uunahin niya ang dapat niyang unahin. Bakit niya papatulan yung Marites? Marites ni Risa? Di ba? Bakit niya uunahin yun? Ay alam naman niya guys, paninira lang yun. Propaganda lang po yun guys. Kasi itong si Risa, gusto pala maging Pangulo. Ang taas ng pangarap mo, Inday. Para ka rin si Inday. Inday Risa. Ang taas ng pangarap mo. Baka lalagapak ka yan. Pag ikaw bumagsak, hindi ka na makakabangon. Matatandaan na sinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa umano'y mga pag-aabuso ng Kingdom of Jesus nitong Lunes, Pebrero 18. Sinabi ng witness na si alias Rene na dati siyang landscaper ng Glory Mountain. Ayan. Si Nicky Buloy. At nakita umano niya ang mag-amang Duterte na kumukuha ng mga bag na naturang lugar ni Pastor. Yun po ang pinakakasinungalingan dun guys. Grabe ang kasinungalingan dun. Kasi ang sabi ng isang hardinero, tawagin na lang natin siyang Rene. Ang sabi po niya guys, nakita daw niya ang mag-ama. Ibig sabihin, nakita mo yung mag-ama. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata. Na bit-bit daw yung bag-bag na punong ng mga armas. Yun po ang talagang super kasinungalingan. Sa edad po ni Pangulong Duterte guys, paano siya makakabit-bit ng bag-bag na armas? Di ba? Siyempre, kunwari, may mga armas talaga may mga bag. Di ba, tatawag ka ng mga
tatawag ka ng mga taga-bitbit. Si Duterte talaga, sa si Sara ang bibit-bit niyan, yung bag-bag na yan. Sige nga, isipin nyo nga. Kaya nananawagan po tayo, no, sa mga testigo na bayad ni Ahas, please lang, no, bago kayo magsalita sa Senado, ayusin nyo ang inyong assignment. Ha? Mag-usap-usap muna kayo bago kayo lumabas sa Senado. Kasi nagmumukha kayong mga sinungaling. Ha? Hindi nyo iniisip ng mabuti kung ano yung lalabas sa inyong mga bibig. Tandaan nyo, si Tatay Digong may edad na yan. Paano niya mabuhat yung isang bag na mga armas? Ha? Wala ba kayong mga utak? Buti, ako maniniwala pa kung si Pastor siguro ang magbubuhat ng isang bag kasi si Pastor medyo malakas pa eh. Pero pag sinabi mong si Digong guys, magbubuhat ng isang bag ng armas, paano niya bubuhatin yun? Tapos si BP Sara, bit-bit daw yung bag ng punong-puno ng armas. Patawa talaga kayo. Ha? Risa, please lang, no? Alam namin na tumataginting na naman na 50 million malamang or mahigit pa. Mahigit pa, mga kaibigan. Pero nasa 20 lang eh. Nasa 20 million na po ang suhol dito sa mga testigo, mga kaibigan. No? Di umano, ha? Sabi ko, di umano kasi may narinig tayo eh. Di naman galing sa akin yon. Ha? Mahigit 20 million na naman ang suhol, mga kaibigan. Galing po yan kay Lisa Smugs. Kay Ahas, mga kaibigan. Pero, tingnan nyo yung script nila, guys. Mali-mali. Sayang naman yung 20 million. Sino ba gumawa ng script, ha? Sino ba director nyo? Ha? Palpak yung director nyo. Di ba? Mag-iimbento lang kayo ng kasinungalingan. Total bayad naman kayo. Ayusin nyo, gandahan nyo. Para hindi naman kayo pagtawanan ng mga tao. Natatawa na lang sa inyo si BP Sara sa pinaggagawa nyo eh. Di ba? Ang dami po, no? Ang dami pong dapat pwede nyo namang sabihin eh na isinakay sa van, di ba? O may van. O, dapat ganun yung mga script nyo. May van na nakaantay doon, nakaabang at dinala ang mga armas, ipinasok sa van, dala-dala ng mga tauhan ni pastor. Ganun. Ganun kayo mag-isip dapat. Hindi yung bit-bit ang bag ng mga armas ni BP Sara. Bit-bit daw, mga kaibigan. Oo, 20 million, mahigit pa. Mahigit pa sa 20 million, mga kaibigan. Oh, tapos palpak yung testigo nyo. Sayang naman. Ay, nako kayo. Yan po, mga kaibigan, no? Ito sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ng pag-atake. O, nabasa ko na yan, ha? Ito po ang updates natin, guys. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Ang sobrang nakakahiya na po talaga sila, mga kaibigan, no? Hindi na po natin matiis ang kanilang mga kasinungalingan. Pag-atake at paninira lamang, ganito ay tinuturing ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang sinabi ng testigo sa Senado na si alias Rene na di umano ay kumukuha siya noon ng mga armas kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi na rin anya ikagugulat pa ng Vice Presidente kung sa mga susunod na panahon ay mas dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo at samot-saring issue na ipupukol sa kanya. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Ayun po, mga kaibigan, si BP Sara po. Ayan, ha. Uunahin niya muna yung trabaho bago yung mga marites. Okay guys, magbibigay lang ako ng konting update. Konting kaalaman, mga kaibigan. Ang isang M4 carbine po, guys, ay ang weight po niya or ang bigat po niya, mga kaibigan, nasa 2.92 kilogram.
Yung isang M4, sino ba nakakita ng M4 dito? Malamang nakakita na kayo ng M4, di ba? Ang M4 po, yun po yung mas maliit pa po yun sa M16. M16 yun na pinamaliit. Kinompak po nila guys. So ang kilogram niya is 2.92 kilogram. Pagdating naman mga kaibigan sa 45 caliber, kilogram. Sige, natin kilogram. Ito kilogram mga kaibigan. How heavy is 45 kilogram? Ang kilogram po mga kaibigan ng 45 ay nasa mga 15. Nasa mga 15 po, no? Or ilan ba to? Mga 1 kilo o 2 kilo siguro to mga kaibigan. Ang 45. So, mabigat talaga guys. Mabigat talaga ang mga baril kung sasabihin mo may mga armas. Hindi lang naman yan mga 45 Alam ko mahahaba po yung mga baril na to kasi nakita ko yun sa picture Hawak po ni Digong guys, mahahaba. May nakita akong mahaba na baril na ginaganon-ganon niya Yung parang collection lang po ni Digong mga kaibigan. Ipagpalagay na lang natin guys na yun yung nakalagay sa mga bag. Ang bigat nun. Hindi po mabubuhat ng isang tao yun guys. Kung marami kung maramihan Kasi ang sabi po ng testigo, nasa isang bag daw. Ibig sabihin, pag sinabi mo nasa isang bag, maraming lamang mga armas. Anong akala nyo kay VP Sara? Laki ng braso? Yung witness pa nila guys, nahalata nyo? Sino ba nakapanood ng hearing? May nahalata kay sa witness? Nagbabasa po siya guys. Meron siyang binabasa. Nakita nyo? Sino ba nakapanood ng hearing? Meron siyang binabasa mga kaibigan. Itong testigo. Bawat salita niya guys, gumaganon yung ulo niya. Yumuyuko siya mga kaibigan. Meron po siyang binabasa. Malamang sa malamang, part yun ng script nila guys. Di ba? So, kung meron silang binabasa, ibig sabihin, hindi sila makapagsalita guys kung wala po silang script. So, huling-huli na po. Bistado na po si Risa guys. So, sana, kasi sabi nga nila, ipapahuli na nila si Kibuloy kasi sinabpina na nga nila Di ba? Sinabpina na nga nila. So, isunod niyan, warrant of arrest na. Sige, hulihin nyo si Pastor kung mahuhuli nyo. Sa susunod po na hearing guys, tingnan natin kung anong mangyayari. Baka baguhin na naman yung script. Bantayan natin guys Bantayan natin maigi. Kasi nagkamali po sila sa kanilang script. Yung bag na mga armas na dala-dala ni VP Sara. Babaguhin nila yan guys. Maniwala kayo sa akin. Mga ilang araw yan pag nag-hearing, sasabihin na naman ng hardinero. Hindi ko po kasi sigurado kung talagang bit-bit ba ni Sara. Gaganon yan. Maniwala kayo sa akin guys. Kasi talagang may butas po ang sinabi ng testigo. May butas talaga guys. Hindi po iyon totoo. Puro po yun mali guys. Kasinungalingan po ng isang VP Sara magbitbit ng bag na mga armas. Lalo na si Tatay Digong, may edad na yung tao na yan. Paano magbibitbit ng bag na mga armas yan? Kaya nga guys, once again, sasabihin ko sa inyo, bago po tayo pumunta sa ibang topic, sabihin ko sa inyo guys, bantayan natin. Mag-iiba po ang script niyan. Maniwala kayo sa akin. Tatagalan natin ng mga ilang araw yan. 1 linggo. Pag nagkaroon na po ng another hearing, iba na po ang script. Maniwala kayo sa akin. Lalabas na naman sa mainstream. Ay, hindi pala mga bag. Meron pala silang sasakyan. Di ba? Gaganon yan. Meron pala nakaabang na sasakyan or van. Doon pala pinasok ang mga armas. Di ba? Yun yung script ko Kaya nga guys, kung sa korte po guys, sino namang korte ang maniniwala na bibit-bitin ni VP Sara yung bag na armas? Kung sa korte yan, do you think mananalo yan sa korte? Sa tingin nyo niyang mga kaibigan, sa tingin nyo lang. Kunwari po, idalhin ito sa korte. Maniniwala kaya ang judge guys na si VP Sara magbibit-bit ng bag puno ng armas?
Siguro, imo-moistra yan, no? Imo-moistra yan. Sige nga, buhatin mo nga yung isang bag, armas, kung kaya bang buhatin. Hindi po mabubuhat yan, guys. Di ba? Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, Becky naman, maraming salamat. So, yun po, guys, no? Ang sa akin lang, no? Suggestion ko lang, no? Huwag po nating kalimutan ang sinabi ng testigo kasi babaguhin po na nila. Babaguhin po yan nila, mga kaibigan. Ito po ang ating update ngayon, guys. Asa na ba yun? Wait lang, mga kaibigan. Pakinggan lang natin itong update ngayong araw para po malinawan tayong lahat. Patungkol po ito sa Iglesia na Cristo, mga kaibigan. Kinonfirm na po nila kanina lang, guys, na ito, confirm na to, ha? Wala na pong away, ha? Confirm na to. Confirm na to. Sinabi na po ng isa sa mga certified din na Iglesia ni Cristo na sila po ay tutol sa People's Initiative. Kumpirmado na. Ito na po, pakinggan natin, guys. Ito na po, alang-alang po at doon sa mga namomonitor nga natin, Nelson, kasi sabi ko nga sa iyo, nagbabrowse ako ng mga content creators, mga nagbablog, at isa po sa mga paksa na kanilang tinatalakay at nagkakaroon po ng pagkatalo-talo ngayon, ano po ba talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo sa People's Initiative ngayon? Ang tinutukoy pong People's Initiative ay itong pinirmahan at ikinakalat ng mga grupo na yung may pirma ni Attorney Abad. Yan, opo. Na yun tungkol sa voting jointly ang gagawin. Kasi sabi nung isa na vlogger, hindi, ano yan, sang-ayon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dyan sa sinusulong na People's Initiative. Sumagot naman yung isa. Sabi nung isang vlogger, hindi, ang alam ko, may nakausap akong mga miyembro na ayaw lang magpabanggit ng pangalan na sila ay tutol ukol sa mga bagay na yan, yung mga hakbang hanggang sa humaba ang trend kung saan-saan na napunta ang usapan. Ito po, Nason, kasi sa hindi membro ng Iglesia ni Cristo, maaring ang hindi ninyo alam ang stand. At hindi naman ho namin kailangan sabihin ang stand dahil it doesn't matter sa inyo eh. Wala namang bagay yun. Pero dahil ho sa parang nagkakaroon na ng clamor, parang nagtatalo-talo at nagtatanong na yung marami, sa aming mga miyembro, alam na ho namin yung stand doon pa dahil ito po ay itinagubelin, hindi ba? Ibinilin na po sa amin yan At ang bilin po sa amin ay tutol tayo. Tutol po kami, ha? Ayan, Nelson, tayo. Ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Ulitin ko po, ha? Kami po, bilang dalawa ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. At ito po ay ipinaabot sa mga tagubilin na buwan na no? Ang nakaraan, hindi ba? Ayun At ito, parang this week ay inulit para bigyan po ng diin ang bilin na ito. At yung iba ho namang mga kapatid, pinakamabuti, huwag na kayo makipagtalo doon sa... Yun na po, narinig na po ninyo sa amin ang stand ng Iglesia ni Cristo. At sana po naman doon sa mga vlogger, yaman din lamang nanonood at nakikinig po kayo ngayon, yun po ang stand ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yun po ang bilin na tinanggap namin hanggang sa ibaba, Nason. Kasi meron tayong messaging na hindi nagagaya ng iba. Sa iba't ibang kaparaanan kasi tumatanggap tayo ng mga tagubilin, hindi ba? Opo. May mga pagkakataon sa pagtitipon at mayroong pagkakataon sa mismong mga pagpupulong sa mga sambahayan, hindi ba? Maaring yung ibang kaanib ay hindi nakadalo sa pagkakataong ibinigay yung bilin, kaya baka sila malito. Ito ho ay binabanggit na ho namin para maging malinaw at lalong-lalo na doon sa mga hindi naman miyembro at nagtatanong. Ayan po. So yun po, inuulit ko po. Ano po ba ang stand namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? At sa bilin na tinanggap namin ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Okay na po? Sana ay malinaw yan sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Ayan. Yes. Ang tutol po, Chrissy Brooks. Sino ba yung nagtanong? Si Chrissy Brooks? Sir Foodie, what is tutol? Ang tutol po, ayaw siya or
paano ba sa English ang tutol? Ano, boycott or cancel, parang ganon. Cancel, no? Cancel culture. Ayaw niya, no? Disagree yon. Disagree po siya, Chrissy Brooks, sa People's Initiative. So, mga kaibigan, not in favor, no? Tama. Jovincia Fondorovic, hello? Ayan. May nagtanong din kanina kung ang simbahan Katoliko, ano daw ang panindigan. Ganon din ang CBCP. Ayaw din nila sa People's Initiative. Ang sabi po ng CBCP, ang statement po nila, ang People's Initiative ay isang deception. Deception po, ibig sabihin, panlilin lang po sa mga tao. Ayan ha, klaro na po yan ha. Ito na rin, nag-explain na rin ang INC, no? Kasi membro po sila ng INC, guys eh. Itong Net25, no? Pati yung mga host nila. Certified po mga INC to. Si Susan Aviles po, INC din niya mga kaibigan. Kaya siya po yung unang nagsabi sa atin na tutol po sila sa People's. Yes, oppose, yun ang pinakamaganda, oppose. Yun. Nag-oppose sila, no? Ayaw nila. So, ayan ha, klaro na ha. Okay na tayo dyan. Ang INC po, tutol. Ang CBCP, ayaw din. Tabla. Pareho lang po mga kaibigan. So, pwede na po sila magsanib pwersa, guys. No, magsanib pwersa. So, hawak na po natin ang Catholics. Hawak na rin natin ang INC patungkol po sa People's Initiative. Both po, tutol. So, marami na po, guys. Marami na po ang tutol sa People's Initiative. Panahon na. Ito na siguro sinasabi natin mga kaibigan. Pag nagsanib pwersa po yan, guys, ang dami na po. Pag lumabas yan, sabay-sabay. Pag lumabas ang INC, lumabas din ang mga Catholics. Ang dami niyan. Wala na. Taob na po ang Malacanang yan, mga kaibigan. The end is near. Kaya kuting, maghanda-handa na kayo dyan. The end is near. And now, the end is near. And so I face. Kinantahan, Kinantahan ng My Way. Yan. Tama, di ba? Tama naman sinasabi ko. Pag yan, nagsanib pwersa yan, mga kaibigan, tapos ang laban. Di ba? Di pumayag. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na ginagawa ni Kuting ng Norte at Tambalslos, kaya naman talagang hindi napigilan ni VP Sara Duterte at Tikia na nagsalita para isiwalat ang kanilang mga baho na ginagawa mismo sa loob mismo ng Malacanang. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.